Kamusta na mga sa aking YouTube channel? So for today's video nga ako mga lalabs ko isang online lending application ito na pag-uusapan po natin ngayon dahil at last po is na-revoke na po siya ng Securities and Exchange Commission dahil nakitaan na rin po ng maraming violations against po sa kanila po mga borrowers. So ayun nga po, so kung interested ka po na malaman ng iba pa pong detalye dito ni Copperstone Lending Incorporated, please consider to subscribe na muna dito sa aking YouTube channel and click mo na rin po ang bell button diyan para naman lagi kang notified sa mga utangan moment at sa mga reviews na ginagawa po natin dito sa aking channel. So ayan na nga po, so confirmed na po ng Securities and Exchange Commission na i-revoke na yung lisensya ni Copperstone Lending Incorporated. Kinansila na po, binawian na po ng lisensya, pinawalang saysay na po ang kanilang lisensya to operate as lending company. So ayon nga po, sasabi nga po dito, the Securities and Exchange Commission has canceled the lending license of Copperstone Lending Incorporated which operates online lending platforms like po ni Kwekla, ni Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Mocha Mocha, Peso Buffet, and Load Cash. So ito po yung mga platform na still nakikita po natin dyan sa Play Store. At last po is binigyan o kinansila na po yung kanila pong lisensya dahil po sa mga marami na po dito silang violations against po sa mga borrowers po nila. Bakit ba sila na-revoke? So dahil po sa unfair debt collection practices and its failure to disclose the true and correct terms of loan contracts with borrowers. O yung hindi patas na gawain ng pangungulikta ng utang gaya ng vulgarism, pang-iinsulto o yung paggamit ng mga lapastangang pananalita at yung pagsasapubliko ng mga personal na impormasyon ng kanila pong mangungutang. And yung pangalawa po dito is failure to disclose the true and correct terms of loans contracts with borrowers. So, ito naman po yung kabiguan, ibunyag ng kanila pong platform, ang katotohanan at totoong termino ng loan contract ng borrowers. So, ito nga po mga lads ko, yung sinasabi po natin dito na kapag tayo po ay nag-a-apply online, makikita po natin doon sa kanila pong introduction. Magaganda po yung mga sinasabi po nila doon. Meron doon nakalagay na 180 days yung loan repayment mo and then hanggang 365. But at the end is, after po na makapag-fill up na po tayo ng application, nandoon na tayo sa finishing po ng ating pong pag-apply, doon po natin nakikita yung buong katotohanan na hindi naman pala siya 180 days o 7 days lamang pala yung binigay nila ng loan repayment sa'yo. So doon pa lang po is meron na po kagad sila doong panliling lang at yung panluloko sa mga borrower po nila. And sabi din dito, in an order dated April 11, the SEC Financing and Lending Companies Division or Finland found that Copperstone Lending violated Republic Act No. 3765 or the Truth in Lending Act or yung tinatawag na TILA as well as SEC Memorandum Circular No. 18 Series of 2019 on the prohibition on unfair debt. So, ano nga ba yung tinatawag dito na True in Lending Act or yung TILA? So, ito po yung Republic Act No. 3765 na kung saan po, ito yung, sila po yung tumutulong to protect consumers from unfair credit practices, creditors and lenders to pre-disclose to borrowers certain terms, limitations, and provisions such as annual percentage rate, duration of the loan, and the total cost of a credit agreement or loan. And then sabi pa dito, Finland revoked Copperstone Lending Certificate of Authority to operate as a lending company and its primary registration. The company was also ordered to pay 20,000 for violating the TILA, Truth in Lending Act. So the order was issued in response to several complaints filed with the SEC regarding Copperstone Lending Incorporated. Kailangan talaga dito merong pong mass reporting para po na ipagsasama-sama yung lahat ng mga complaints ng mga borrower para maisakatuparan at magkaroon talaga sila ng comprehensive na ebidensya para po maisagawa yung ganito pong closure o yung ganito pong nare-revoke na mga online lending platforms. Finding by Finland revealed that Mocha Mocha had disbursed loan amounts to borrowers without informing them of the exact amount involved, as well as the interest on overdue payments. So it was also found to be falsely advertising
terms of the loan contract compared to what was actually contracted with borrowers. So ito na nga po mga lalabs, sinasabi po natin na karamihan po talaga dito sa mga platform ni Copperstone Lending, kaya kagaya nga po dito ni Mocha Mocha, doon po sa kanila pong introduction pa lang, maganda na po kaagad yung pagpapakilala ng kanila po dito platform at the end. So, bibigyan ka lang pala dito ng short repayment period. And nagpapa-advertise sila ng hindi naman talaga totoo. Nangumbin silang po sila ng mga borrower, false advertisements. Hindi po totoo yung pinapakita nila doon sa kanila pong commercial na long repayment sila, nagpapautang sila dito ng higher amount, long repayment. So, hindi po totoo iyon. So, kaya nga po nakita na po sila dito ng violation po ng SEC dahil doon na rin po sa mga complaints ng mga viewers and then ng mga borrowers na nakakapag-engage na po dito sa kanila. Isa rin po dito ay si Peso Bofree dahil ganoon din po yung sistema ng pagpautang niya dito. Pero pa dito, na Copperstone Lending in stating in its disclosure statement that the loan term is for 180 days. While in truth, in fact, the consumer will be given a lesser period to pay and imposing hidden surcharges and interest for not being able to settle the loan for a shorter period. Negates the noble intent of the loan to give awareness to the true cost of credit. So, ayun na nga po yung sinasabi natin dito na wala po talagang katotohanan yung mga sinasabi nila na 180 days, shorter term nila, and then 365 days yung longest. Dahil kapag nakapagtapos ka na po dito ng application po nila, doon mo talaga makikita yung buong katotohanan na bibigyan ka lang pala dito ng shorter term which is na for only 7 days na kailangan mo na kaagad na i-repay yung nautang mo. And meron pa po sila dyan mga hidden charges ini-impose kapag nabot ka pa dito ng due date. And then meron pa po sila dyan mga penalty fee kapag hindi ka po rito nakapag-repay on time. So, super duper nga po talaga yung kanila pong violations dito na kailangan na po talaga nilang ma-disclose or ma-cancel. So, ito po ay yung mga pinagsama-sama pong complaint ng mga borrowers nila or yung nakapag-engage na pangutang dito kay Copperstone. Dahil dito po sumabog na po talaga yung mga complaints sa dami ng mga borrowers nila. Dahil nga po sa marami na po itong violations na nagagawa against po doon sa mga borrowers po nila. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers. So, kung isa ka po dito sa nakapag-engage na, kung meron ka po ditong balance, kung nakapangutang ka po dito sa isa sa mga platform ni Copperstone Lending Incorporated, mapa-quick naman yan, mapa-Peso Bofree ka man, Blue Peso, Peso Forest, or Load Cash, kung may mga balance ka pa yan dyan na utang sa mga platform na yan, huwag mo na pong bayaran ngayon dahil po is cancel na po sila. So, in favor na po ito doon sa may mga existing na utang pa po or mga balance dito kay Copperstone sa mga platforms niya. May karapatan na po kayong tumanggi na huwag nang bayaran yung mga utang nyo or yung mga balance nyo dito dahil po ayan po nasabi na po ng SEC na revoke na po sila or cancel na yung presensya nila. So, may karapatan na po kayo dito na ipaglaban na i-deny yung inyo pong mga balansi na utang dito dahil po, ayan, sinabi na nga po na revoke na po yung mga platforms na ito. So, dito mga lalabas ko, so hindi po natin ito 100% na nasisigurado na hindi na po kayo kukulitin ng mga ahente nila dahil dito may mga ahente pa po yan dyan na mangungulit pa rin na bayaran nyo yung existing na balance nyo sa kanila. So, it's up to you na po. Ibigay nyo na po yung best nyo. Ilaban din yung karapatan nyo. Na-revoke na nga po sila. Wala na po silang karapatan na singilin kayo dahil nakansila na nga po yung lisensya po nila. So, it's better na huwag nyo na pong papansinin. I-deny nyo na po. Edmahin nyo na po kung may mga caller pa po na tatawag sa inyo para maningil. Huwag na silang bayaran as much as possible dahil nakansila na po yung lisensya nila ngayon. So, it's your turn na po or in favor na po ito sa inyo, sa atin, ng mga nakapag-engage na po ng pangutang dito. Kung nakapagbayad naman po kayo dito, nabigyan nyo naman po sila ng kabayaran doon po sa mga nautang nyo, and naniningil pa rin po sila hanggang sa ngayon, better na mag-deny na po kayo or wag nyo na po silang pansinin. Dedmahin nyo na po dahil ito po yung ito na po yung chance nyo na makamove on sa pangutang nyo dito kay Copperstone Lending Incorporated sa mga platform niya para naman makamove on na rin po kayo
at makampante na rin po kayo na hindi na kayo guguluhin o hindi na kayo mahaharas ng mga ahente ng Copperstone Lending Incorporated dahil revoke na nga po sila sa ngayon. So ayan na nga po mga lalabs ko. So magandang balita na po ito sa mga borrowers ko dito. Naligmahin na o i-denied nyo na po yung mga existing balance nyo dito kay Copperstone kung nakapagbayad naman kayo ng mga nakaraan dahil may karapatan na po kayo dito na tumanggi at wag na silang bayaran dahil revoke na po sila ngayon. So, it's time po to move on. Hindi na rin po iniisip yung mga possible po na harassment or mga possible po na mga texter and caller na tatawag po o yung magte-text sa inyo dahil revoke na po yung company nila ngayon. So, ayun na po muna mga lalabs ko. Isa sana po nakatulong yung pinag-usapan natin na ito ngayon about po kay Copperstone Lending Incorporated na totally is confirmed na revoke na po sila ngayon. So, celebration is para po doon sa mga nakapangutang na dito dahil may chance na po kayo. Time nyo na po ito para mag-move on at mag-celebrate dahil po is sa tinagal-tagal na nagtitiis na rin po kayo dito ng harassment sa mga ahente na ni Copperstone ay this time naman ay kailangan nyo na rin pong mag-celebrate dahil yung mga dasal po ninyo, yung mga dasal po natin na masilipan na po ng mga violations yung company na ito is nasagot na po iyan ng taas. Kaya nga po is for celebration in favor po doon sa mga nakaranas ng harassment dito kay Copperstone dahil this time is nga po is gawin lang po natin normally kung ano yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay po natin dahil hindi naman talaga natutulog ang Diyos kapag may mga ganitong scenario na nagkakautang tayo ay nagkakaroon po ng mga answered prayer, yung mga hinaing din po natin at nasasagot din po yan ng nasa taas. Ayan, so marami pong salamat for tuning in for now mga lalabs ko. Sana nakatulong at nabigyan ko rin po kayo ng kagaanan ng loob dito po sa napag-usapan natin about kay Copperstone Lending Incorporated online lending platform. So marami pong salamat for now. God bless po. Bye-bye!